Magandang gabi po sa inyo, Lola Basyang. Isa po ako sa mga matagal nyo ng tagapakinig. Kahit paano, mula pa nung unang beses ko kayong napakinggan hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kayong sinusubaybayan. Alam nyo po, lagi kong pinapakinggan ang mga kwento ninyo habang nagluluto ako o bago matulog. Para bang may kausap akong matagal ko nang kakilala at sa bawat kwento ay natututo ako. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Jonah. Bata pa lamang ako noon, mga 8 taong gulang siguro. Nakatira kami sa probinsya sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Medyo luma na talaga, Lola Basyang, yung tipong pag humangin, maririnig mo yung mga kisame na parang umuungol. Pero para sa akin masaya ako sa bahay na yon. Maaga pa lang gising na ako. Habang si Mama ay abala sa kusina, ako naman ay tumatakbo-takbo sa bakuran. Bit-bit yung laruan kong manika. Yun po yung paborito kong laruan. Tela lang siya na binuhol ni Papa para daw may baby akong dala dahil wala kaming pambili. Si Papa noon ay masayahin. Madalas ko siyang makita sa labas ng bahay, nag-aayos ng bisikleta niya. Kapag nakikita niya akong tumatakbo ay tatawa lamang siya. "O siya, baka matumba ka na naman dyan ha?" sabi niya. Si Mama naman nasa kusina, nagluluto ng tinola. Amoy na amoy sa buong bahay yung halimuyak ng luya sa malunggay. Simple lang ang buhay namin pero masaya. Walang sigawan, walang problema. Ang alam ko lang noon, kumpleto kami. Si Mama, si Papa, at ako. Pagdating ng tanghali, sabay-sabay kaming kumakain. Si Papa ay kwento ng mga nangyari sa trabaho. Karpentero kasi siya sa bayan. Pero sa totoo lang ay hindi ko pa masyadong naintindihan noon kung ano talaga yon. Basta ang alam ko, pag si Papa umalis ay nagdadala siya ng bag na may mga papel at metro. Si Mama naman ay simpleng housewife. Lagi lang nakangiti habang nakikinig sa amin. At minsan ay napapansin kong titig lang siya sa amin ng titig. Habang nagkwekwentuhan kami, parang kontento na siya sa buhay namin. Pagkatapos kumain ay lagi akong lumalabas sa bakuran. Doon ako naglalarong mag-isa. Kasi wala namang ibang bata malapit sa bahay namin. Isang hapon, habang naglalaro ako sa tabi ng puno ng mangga, bigla akong may narinig na parang boses ng bata. Mahina lang nung una. "Jonah!" Napalingon ako pero wala akong nakita. Akala ko ay hangin lang at nagpatuloy ako sa paglalaro. Pero narinig ko ulit yung boses, mas malinaw na. "Jonah, laro tayo." Huminto ako. "Sino ka?" tanong ko. "Kaibigan mo," sagot ng boses. Tumingin ako sa paligid, sa likod ng puno, pero wala talagang tao. Medyo kinilabutan ako pero hindi ako natakot kasi parang boses ng bata na mabait. Mula noon, araw-araw ay bumabalik ako sa puno ng mangga. Nakikipag-usap ako doon para may kausap talaga ako. Minsan ay maririnig ni Mama na parang may kausap akong hindi naman nakikita. "Anak, sinong kausap mo?" tanong niya minsan. "Si Dino, Ma. Kaibigan ko." Sagot ko. Nagtaka siya. "Sino yon?" "Dito siya nakatira sa puno." Napatawa lang si Mama noon. Akala niya ay laro lang ng bata. Pero Lola Basyang, mula noon lagi na akong may kasama kahit na wala namang ibang bata sa amin. Isang gabi, habang natutulog ako, ay bigla kong naramdaman na parang may humahaplos sa buhok ko. Akala ko ay si Mama, pero pagdilat ko ay madilim lang at walang tao. Bumangon ako at sinilip ko si Mama sa kwarto nila. Tulog lang silang mag-asawa, kaya bumalik ako sa higaan ko.
Pero hindi ko makakalimutan yung malamig na haplos na yon sa buhok ko. Kinabukasan, habang nagluluto si Mama, ay narinig kong sumigaw siya ng mahina. "Jonah, halika nga rito." Paglapit ko ay pinakita niya sa akin yung sahig. May mga basang yapak mula sa pinto papunta sa kama ko. Parang yapak ng bata. Pero walang ulan kagabi at lahat kami ay natulog ng maaga. Tinanong ako ni Mama kung lumabas daw ba ako kagabi. Humiling ako. "Hindi po, Ma." Tahimik lang siya, pero halata kong natakot siya. Simula noon ay mas naging istrikto siya. Hindi na niya ako pinapayagang maglaro ng mag-isa sa labas. Isang gabi pag-uwi ni Papa galing trabaho, ay napansin kong parang tahimik siya. Wala yung dating sigla. "Okay ka lang?" tanong ko. "Pagod lang ako, anak," sagot niya. Pero parang may malalim siyang iniisip. Mula noon ay napapansin kong madalas siyang tulala. Si Mama naman ay laging nag-aalala. Hanggang isang gabi ay bumuhos ang malakas na ulan. Kumakain kami noon ng hapunan, tahimik lamang kami. Biglang may kumatok sa pinto at pagbukas ni Mama, isa sa mga kasamahan ni Papa sa trabaho. Basa sa ulan, nanginginig at malungkot ang mukha niya. "Linda, may aksidenteng nangyari sa site," ang sabi niya. Doon ay parang tumigil ang oras. Wala na si Papa. Bumagsak daw ang scaffolding habang nag-aayos siya sa taas. Hindi na siya umabot sa ospital. Hindi ko masyadong naintindihan noon kasi bata pa ako. Ang alam ko lang ay biglang wala na si Papa. Sa lamay madalas ay tahimik lamang ako sa isang sulok. Ayaw kong lapitan ng kabaong kasi pakiramdam ko ay tulog lamang siya. Pero sa bawat gabi ng lamay, lagi kong naririnig yung boses na pamilyar. "Huwag kang malungkot, Jonah. Ako ang bahala sa'yo." At paglingon ko ay parang may aninong dumaan sa labas. Lumipas ang ilang buwan. Si Mama ay hirap sa pera. Wala kaming masyadong makain minsan. Ako naman ay tahimik lang. Madalas ako sa labas sa tabi ng puno ng mangga. "Dino," sabi ko minsan, "si Mama lagi na lang umiiyak." Narinig kong sumagot ang boses, pero mas malalim na siya ngayon. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo." Kinagabihan, habang umiiyak si Mama sa kwarto, ay narinig kong parang may kumakalusko sa labas ng bintana. Parang may humahaplos sa salamin. Nang silipin niya ay wala namang tao, pero may bakas ng kamay. Maliit na bakas ng kamay ng bata. Kinabukasan, sabi ko kay Mama, "Ma," sabi ni Dino, "tutulungan daw tayo. Hindi na raw tayo maghihirap." Napailing na lamang si Mama. Pero Lola Basyang, mula noon ay hindi na naging tahimik ang bahay namin. Pagkatapos mamatay ni Papa, halos lahat ay nagbago sa buhay namin. Naramdaman ko talaga yung hirap ng buhay, lalo na para kay Mama. Kung dati ay may halakhakan pa sa bawat hapunan, ngayon ay puro katahimikan na lamang. Madalas ko siyang makita sa harapan ng altar namin, hawak ang rosaryo, umiiyak ng tahimik. Ako naman, kahit bata pa, ay pilit kong iniintindi ang lahat. Ayokong dagdagan pa ang bigat ni Mama kaya kahit gusto kong umiyak, pinipigilan ko. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging matatag. Kailangan kong tulungan si Mama kahit sa maliit na paraan. Lumipas ang mga taon at unti-unti akong lumaki na sanay na sa ganong buhay. Dati, hiniiyakan ko pa yung pagputol ng kuryente. Ngayon, ay nasanay na rin ako sa dilim.
Basta magkasama kami ni Mama, sapat na yon para sa akin. Nang tumungtong ako ng kolehiyo, ay mas lalo akong nagsumikap. Working student ako noon kaya madalas kulang sa tulog. Pag umaga, nag-aaral ako. Pag Sabado ay nagtitinda ako sa palengke. Minsan ay prutas, minsan ay gulay. Basta may benta, kahit na anong trabaho ay pinapasok ko. Madalas akong mapagod, pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na kakayanin ko kasi gusto kong makagraduate. Gusto kong maiyahon si Mama kahit papaano. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng paninda, ay naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa gilid ng palengke ay may lalaking nakatayo. Nakangiti lang. Akala ko ay customer, pero maya-maya ay naglakad na siya palayo. Hindi ko na rin pinansin. Pag-uwi ko ng bahay, madalas kong naririnig na parang may yabag sa likuran ko. Mabagal, malinaw. Lumingon ako minsan, pero wala naman. Akala ko ay kapitbahay lang o baka aso, kaya pinabayaan ko na lamang. Pero habang tumatagal, halos gabi-gabi ko na siyang naririnig. Minsan kahit sa loob ng bahay, parang may naglalakad sa sahig na kahoy. Ma, sabi ko minsan, naririnig mo ba yung tunog ng paa sa labas? Umiling lamang siya. Baka hangin lang yan, anak. Huwag mo nang pansinin. Pero lola ba siyang, minsan kahit tulog na si Mama, naririnig ko pa rin ang mga yabag. Minsan, habang nagre-review ako, biglang may lalagpak na tunog sa labas ng bintana. Parang may dumaan. Kapag titingin ako, wala talaga akong kahit na anong nakikita. Sa tuwing maririnig ko yon ay may kakaibang lamig sa katawan ko. Kahit may kakaiba akong nararamdaman ay hindi ko binigyang pansin. Lalo na nung mga oras na yon, nabaon na kami sa utang. Hanggang isang gabi, pag-uwi ko galing palengke, pagod na pagod ako. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Mama nakaupo sa mesa. Tahimik lang. Paglapit ko ay napansin kong may mga perang papel sa ibabaw ng mesa. Hindi lang barya kundi mga bagong lilibuhin. Ma, sabi ko, saan galing to? Nagkatinginan kami. Halata sa mukha niya ang kaba. Hewan ko, anak, sagot niya. Pagkagising ko kanina, nandyan na yan. Wala namang pumasok dito. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Si Mama pilit nang umiti. Lola ba siyang? Baka naman galing kay Papa. Biro niya. Pero halata sa boses niya yung takot. Kinabukasan, ginamit namin yung pera pambili ng pagkain at pambayad ng utang. Pero kahit papaano, hindi mawala sa isipan ko kung saan talaga galing yon. Pagdating ng mga susunod na araw ay paulit-ulit na ganoon. Tuwing may kakulangan o kailangan kami, ay laging may pera na biglang lilitaw sa mesa. Hindi sobrang laki pero sapat para makaraos kami. Si Mama naman ay tahimik na lamang. Hindi na nagtatanong pa, pero ramdam kong hindi siya mapalagay. Sa school naman, doon ko nakilala si Mark. Kaklase ko siya sa isang major subject. Tahimik siya pero magaan kausap. Lagi siyang may baong ngiti. Madalas ko pa nga siyang nakikitang nag-aabot ng tulong sa mga kaklase naming hirap sa project. Isang araw ay nilapitan niya ako habang nasa kantina. Jonah, hindi ba marunong kang maggitara? Tanong niya. Kaunti lang. Sagot ko. Hay, ayos. Tara, join ka sa banda namin. Kailangan pa namin ng isa. Doon nagsimula yung pagkakaibigan namin.
Lagi kaming magkasama sa practice, tapos sabay umuuwi kapag pareho kaming late. Naging komportable ako sa kanya kasi iba siya. Magaan kausap, marunong magpatawa, at hindi ako pinapahiya. Hindi rin niya pinaparamdam sa akin na mahirap ako. Lumipas ang mga buwan at unti-unti kong napansin na may nararamdaman akong espesyal para sa kanya. Lola ba siyang? Hindi ko alam kung ganun din siya, pero may mga tinginan kami na parang may ibig sabihin. Hanggang isang araw, habang pauwi kami, bigla siyang nagsabi, "Jonah, pwede ba kitang ligawan?" Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nahiya ko, pero masaya rin na pinayagan ko siyang ligawan ako. Hanggang pagkalipas ng 3 buwan, ay sinagot ko na rin siya. Lola ba siyang unang pag-ibig ko si Mark? Sobrang saya ko noon. Lahat ng pagod ko ay parang nabawasan. Lagi niya akong sinusundo sa school at minsan ay dinadalhan pa ng pagkain. Sabi ko nga kay Mama, "Ma, ang bait ni Mark, no? Siguro siya na talaga yung para sa akin." Ngumiti lang si Mama pero halata sa mata niya yung pag-aalala. "Mag-ingat ka lang, anak," sabi niya. Hindi lahat ng masaya magtatagal. Hindi ko pinansin masyado ang sinabi niya kasi sa isip ko, ay baka protective lang si Mama. Isang gabi, nagkita kami ni Mark sa ilalim ng puno ng mangga. Yung puno kung saan ay madalas akong naglalaro noon. Madalas kami dong nag-uusap kapag gusto naming magpahinga o magkwentuhan tungkol sa buhay. Habang nag-uusap kami ay napansin kong biglang lumamig ang paligid. Tahimik na tahimik. Walang maririnig kahit huni ng kuliglig. Biglang may boses akong narinig. Mahina lang pero malinaw sa tenga ko. "Hindi mo siya kailangan." Napatingin ako sa paligid, pero si Mark tuloy lang sa pagsasalita at hindi niya narinig. "Jonah," boses ulit na narinig ko. "Akin ka lang." Napahinto ako. "Ha? Sinabi mo ba yon?" Tanong ko kay Mark. "Ano yung sinabi ko?" Nagtaka niyang sagot. Humiling ako. "Wala, baka guni-guni ko lang." Pero alam kong may bumulong talaga. At sa loob ng isipan ko, isang pangalan lang ang naisip ko. Dino. Makalipas ang ilang linggo ay napansin kong nagbago si Mark. Hindi na siya ganun ka-sweet. Madalas niya akong hindi nire-replyan. Minsan ay bigla na lang siyang umiiwas. Kinutuban ako hanggang sa isang araw ay may kaklase akong nagsabing nakita raw si Mark. May kasamang ibang babae. Hindi ako naniwala hanggang sa makita mismo ng mga mata ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Parang gusto kong magalit. Gusto kong umiyak, pero wala akong masabi. Tumakbo na lamang ako papunta sa kubo sa likod ng bahay namin at doon ako umiyak. "Bakit, Dino?" sabi ko habang humihikbi. "Bakit kailangan kong masaktan?" Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawag. Siguro kasi sa isipan ko, siya lang ang lagi kong nakakausap tuwing malungkot ako. Kinabukasan habang papasok ako sa school at malakas ang ulan, ang daming tao sa kalsada. May ambulansya, may mga pulis. Nagtanong ako sa tindera ng karinderya. "Ano pong nangyayari?" "May tinamaan ng kidlat kaninang madaling araw," sabi niya. "Bata raw estudyante, kawawa nga patay agad." Pagkasabi niya noon ay parang may malamig na dumaloy sa likod ko. Naisip ko kaagad si Mark. Pagdating ko sa school ay doon ko nalaman na totoo nga. Si Mark ang tinamaan ng kidlat habang naglalakad. Wala akong nasabi. Tulala lamang ako buong araw at hindi ako makaiyak. Hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot o matakot.
Nang mga sumunod na araw ay halos buong baryo ay nakikiramay sa bahay nila. Pumunta rin kami ni Mama at tahimik lamang ako sa tabi habang nakatingin sa kabaong niya. Habang nakaupo ako roon, ay biglang may dumaan na malamig na hangin sa tabi ko. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam, pero kasabay noon ay may boses akong narinig na pamilyar. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Hindi ka na niya sasaktan." Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ako makagalaw. Doon ko na-realize, simula pagkabata, may kung anong bumabalot sa buhay ko na hindi ko maintindihan. At kung tama ang hinala ko, ay si Dino pa rin yun. At hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o matakot. Lumipas ang mga taon, lola ba siyang? Nakapagtapos din ako sa kolehiyo kahit na ilang beses akong muntik ng sumuko. Hindi naging madali, pero sa tuwing naalala ko si Papa, si Mama, at lahat ng pinagdaanan namin, mas lalo akong nagpupursigi. Nang makuha ko ang diploma ko ay halos hindi ako makapaniwala. Nakita ko si Mama sa graduation ko, umiiyak habang pinipikturan ako gamit ang lumang cellphone niya. Ang sabi niya, "Anak, proud na proud si Papa sa'yo." Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang saya ko noon. Pagkatapos ng ilang buwan, nakahanap ako ng trabaho sa syudad. Isang maliit na opisina lang pero maayos ang sweldo. Lumipat ako sa isang inuupahang kwarto malapit sa trabaho. Mag-isa lang ako noon pero nasanay na rin po ako. Naging routine na ang buhay ko. Gigising, papasok, kakain, matutulog. Tahimik pero payapa. Pero sa mga unang linggo ko sa syudad ay nagsimula akong maramdaman na may kakaiba. Hindi naman sobra, pero sa gabi kapag nakahiga na ako at patay na ang ilaw, lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero kahit nakapikit ako, parang may mga sandaling gusto kong dumilat at siguraduhin ako lang talaga ang tao sa kwartong yon. Minsan nga ay napapailaw ako ulit kahit 10 oras ng gabi. Tapos ay iikot ko pa ang tingin ko sa paligid. Lahat naman ay normal. Walang tao, walang kakaibang tunog. Pero sa loob ko, hindi ako mapalagay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ako, ay napansin kong may mga bulaklak sa lamesa. Maganda. Puti at sariwa pa. Paborito kong bulaklak, yung mga puting gumamelang madalas kong nakikita sa probinsya. Napangiti ako sa una kasi wala naman akong sinasabing gusto ko ng bulaklak. Pero naisip ko, baka regalo lang ng landlady o baka may nakalimutang tenant, kaya binaliwala ko. Kinabukasan, may bulaklak na naman. Iba naman ngayon, puting rosas. Medyo kinilabutan na ako kasi wala naman akong sinasabihang birthday ko o kung ano. Tinext ko si Mama. "Ma, may nagiiwan ng bulaklak sa kwarto ko. Ang weird." Sagot niya, "Baka may nanliligaw sa'yo." Napatawa ako, pero sa loob ko ay may kaba. Kasi kahit sinong kakilala ko sa trabaho, wala namang may alam kung saan ako nakatira. Pagkalipas ng ilang linggo ay nasanay na rin po ako. Pero dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Galing ako sa overtime sa opisina, mga 10:00 na ng gabi. Tahimik ang kalsada, yung tipo ng gabi na halos wala kang makitang dumadaan. Medyo madilim ang dinadaanan ko, puro bakanteng lote, at ilang tindahang sarado na. Habang naglalakad ako,
napansin kong may dalawang lalaki sa likuran ko. Una, hindi ko sila pinansin. Pero nung napansin kong pareho silang nakatingin sa akin at medyo bumibilis din ang lakad, nagsimula akong kabahan. Pinilit kong huwag umiyak. Hinawakan ko ng mahigpit ang bag ko. Pero nang maramdaman kong papalapit na sila, ay bigla na lamang akong hinila ng isa. "Miss, akin na ang cellphone mo." Sigaw nung isa. Napaluhod ako sa damuhan, hawak ang bag ko. "Wala akong pera. Please, wag niyo akong saktan." Umiiyak kong sabi. Pero habang sinusubukan kong tumayo, ay biglang natigilan yung isa. "Pare, ano yon?" Sabi niya sabay turo sa likod ko. Napalingon din yung kasama niya. Tapos ay pareho silang namutla. "Takbo!" sigaw nung isa. Sabay naguunahan silang umalis. Naiwan akong nakaupo, nanginginig, at hindi alam kung ano ang nangyari. Lumingon ako sa paligid, pero walang tao. Tahimik ang paligid, pero amoy na amoy ko ang lupa. Yung amoy ng basang lupa na halong usok ng kandila. Napatayo ako, nanginginig pa rin at hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero tinakbo ko pa uwi, ang inuupahan ko. Pagdating ko sa kwarto ay halos hindi ako makahinga. Paulit-ulit sa isipan ko yung tanong. Ano yung nakita nila? Bakit sila biglang natakot? Kinabukasan sa opisina ay medyo tulala pa rin ako. Napansin pa nga ng katrabaho ko. "Jonah, okay ka lang? Ang putla mo," sabi niya. Ngumiti lamang ako kahit pilit. "Okay lang, kulang lang sa tulog." Pero napansin ko rin na habang naglalakad ako papunta sa CR, may ilang katrabaho na nagbubulungan. Paglabas ko ay nilapitan ako ni Lisa, isa sa mga kaklose ko. "Uy, huwag kang ma-offend ha, pero kanina daw nung dumaan ka sa hallway, sabi ni Johnny Tres, may kasunod kang lalaki." Napahinto ako. "Ha? Lalaki?" "Oo," sabi niya, may kasunod kang matangkad daw na nakaitim. Pero nung sumilip siya, ikaw lang ang nandoon." Hindi na ako nakaimik. Sinabi ko lang na baka guni-guni lang niya. Pero sa loob ko, unti-unti nang bumalik yung kaba. Gabi-gabi bago matulog ay hindi na ako mapakali. Kahit ipikit ko ang mata ko ay laging may pakiramdam akong hindi ako nag-iisa. Minsan ay nagigising akong basang-basa sa pawis ko. Sumisigaw ako sa panaginip, "Layuan mo na ako, tigilan mo na ako." Kahit gising na ako, tuloy pa rin ang iyak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Hanggang isang araw sa opisina, habang nagtatype ako ng report, ay bigla akong tinawagan ni Mama. "Anak," mahina ang boses niya. Ang sakit ng katawan ko. Nilalagnat ako ilang araw na, pero sabi ng doktor ay wala raw akong sakit. Nagpaalam ako kaagad sa boss ko at umuwi ng probinsya. Pagdating sa bahay ay nakita ko si Mama. Nakahiga, maputla, pawis na pawis. Nilalagnat nga siya pero malamig ang kamay at paa. "Ma, nagpa-check up ka na po ba sa ospital?" Tanong ko. "Oo, anak. Wala raw makitang dahilan. Normal daw lahat ng resulta. Kahit anong gamot, kahit herbal, kahit hilot, walang bisa. Araw-araw mas lalo siyang nangihina. Halos hindi na siya kumakain. Minsan habang pinupunasan ko siya, ay mahina siyang nagsasalita. Anak, may bumubulong sa akin gabi-gabi."
Napatigil ako. Bumubulong? Sino? Hindi ko kilala, sabi niya. Pero lagi niyang sinasabing oras na raw. Kinilabutan ako. Tinext ko kaagad yung kapitbahay namin na kilala sa lugar. Manang Tess, si Mama po hindi gumagaling. Sabi niyo dati may kilala kayong albularyo. Oo, sagot niya. Si Mang Lito. Subukan niyo anak, iba yung sakit ng nanay mo. Kinabukasan pinuntahan namin si Mang Lito. Matanda na siya, payat, pero halatang sanay na sa mga ganitong bagay. Pagpasok pa lamang niya sa bahay namin ay tahimik siyang nagmasid. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Matagal ka na bang hindi umuwi dito? Tanong niya. Opo, sagot ko. Sa syudad na po kasi ako nagtatrabaho. Tumango lamang siya. May kakaiba dito sa bahay niyo. Matagal nang may nakadikit dito, anak. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Nag-set up siya ng mesa, may kandila, baso ng alak, at mga dahon ng bayabas. Tahimik lang kaming nanonood ni Mama. Habang umiihip ang apoy, nagdasal siya ng mahaba. Ilang sandali pa, tumingin siya kay Mama, tapos ay sa akin. Hindi karaniwang sakit to, sabi niya. May espiritong kumapit sa pamilya niyo. Matagal na yang sumusunod. Hindi siya umaalis kasi may gusto siyang mangyari. Napatingin ako sa kanya. Gusto? Gusto niya ng ano? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Gusto niya ng kapalit. Nanlamig ako. Anong ibig niyong sabihin, Mang Lito? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Yung mga mata niya ay parang nagbabasa ng isipan ko. Anak, ikaw ang gusto niya. Ha? Halos hindi ko masabi. Bakit ako? Matagal ka na niyang minamasdan. Sabi ni Mang Lito. Bata ka pa lang ay kasama mo na siya. Hindi mo lang alam. Ang gusto niya ay maangkin ka at maging asawa. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Napatingin ako kay Mama. Nanginginig. Umiiyak. Hindi pwede yon, sigaw niya. Hindi niya pwedeng kunin ang anak ko. Hinawakan ako ni Mang Lito sa balikat. Anak, kailangan nating kumilos bago pa lumala. Kung totoo yung sinasabi niya, hindi na magtatagal at ikaw naman ang kukunin niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Lola ba siyang galit, takot o pagkalito? Ang alam ko lang, lahat ng kababalaghang nararanasan ko simula pagkabata ay may kinalaman pala sa kanya, kay Dino. At sa unang pagkakataon, sa tagal ng panahon, naisip kong baka hindi talaga siya kaibigan, kundi isang nilalang na matagal nang may hinihintay sa akin. Natakot talaga ako sa sinabi ni Mang Lito, Lola ba siyang? Ayaw ko sa ideya na kailangan kong ipakasal sa isang engkanto. Ang bigat ng pakiramdam ko noon. Parang hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit. Pero habang tinitingnan ko si Mama, nakahiga sa kama, nanginginig, halos hindi na makapagsalita, naisip ko na baka ito lang ang paraan. Baka totoo nga yung sinasabi ni Mang Lito na may gusto sa akin na ginagamit si Mama para makuha yung gusto niya. Lumipas ang ilang araw, mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Mama. Araw-araw ay may lagnat siya, mahina, at minsan ay hindi na nakikilala ang mga tao sa paligid. Halos hindi na rin siya makakain. Wala nang bisa ang gamot, wala nang magawa ang doktor. At sa bawat gabi na naririnig ko siyang umuungol sa sakit, ay unti-unti kong nararamdaman na nauubos na ang pag-asa ko. Hanggang sa isang gabi, lumapit si Mang Lito sa akin. Anak, kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, kailangan nating gawin ang kasunduan. Napayuko ako. Kung yun lang ang paraan?
Mahina akong sabi. Tandaan mo, kapag sinimulan natin to, wala nang atrasan. Sagot niya. Tumango na lamang ako kahit nanginginig ang mga kamay ko. Dumating ang hating gabi. Dinala ako ni Mang Lito sa gubat sa likod ng bahay namin. Ang lamig ng hangin at ang buwan lang ang nagsisilbing ilaw. Sa paligid ko ay may 6 na kandilang nakasindi, isa sa bawat sulok. Pinagsuot niya ako ng itim na bestida at ang sabi niya ay simbolo ng pagtanggap. Tahimik lang si Mang Lito habang inaayos niya ang mga gamit, baso ng alak, dahon ng bayabas, at ilang butil ng bigas na inilatag sa gitna. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at halos hindi ako makahinga. Sa isip ko, anong klaseng buhay ba ang papasukin ko? Habang nagdarasal siya biglang lumamig ang paligid. Hindi yung ordinaryong lamig, kundi yung tipong dumidikit sa balat mo. Tumatagos hanggang buto. Humihip ang hangin, marahang humahaplos sa braso ko, sa buhok ko, sa mukha ko, at para bang may dumadampi. Pero wala naman akong nakikita. Nagulat ako nang maramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa kamay ko. Akala ko ay si Mang Lito, pero nasa harap ko siya. Nakapikit, patuloy sa pagdarasal. Napatitig ako sa kamay kong hawak ng kung sino man yon. Mahigpit, malamig, pero may kung anong pakiramdam ng pamilyar. Tapos na, sabi ni Mang Lito matapos ang ilang minuto. Huminga ako ng malalim, halos nanginginig. Anong ibig niyo pong sabihin? Tapos na ang kasunduan, simula ngayon ay hindi ka na nag-iisa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Pag-uwi namin sa bahay, gising si Mama. Nakaupo siya at ngumiti, parang walang nangyari. Anak, sabi niya. Gumaan ang pakiramdam ko. Niyakap niya ako ng mahigpit, umiiyak sa tuwa. Ang tagal kong hindi nakakita ng ganong kasiyahan sa ngiti niya. Pero ako, hindi ko magawang ngumiti ng totoo. Kasi alam kong may kapalit yon. Kinagabihan, habang nakahiga ako, ay naramdaman kong may humiga sa tabi ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero ramdam ko ang bigat sa kama. Ang init ng hangin sa tabi ko at yung marahang paghaplos sa buhok ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maiiyak hanggang sa marinig ko ang mahinang bulong sa tenga ko. Mahal kita. Napapikit ako ng mahigpit at naisip ko, ito na ba yung sinasabi ni Mang Lito? Yung kasunduan na hindi na ako nag-iisa. Kinabukasan pagising ko, ay may puting bulaklak na naman sa lamesa, sariwa, parang bagong pitas. Napaupo ako sa gilid ng kama, nakatitig lamang doon. Hindi ko na alam kung matutuwa ba ako o manghihina. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit yon. Gabi-gabi ay nararamdaman ko na may humahaplos sa akin, may humihiga sa tabi ko. May boses na bumubulong ng mga salitang dati pangarap ko lang marinig. Pero sa bawat umaga mas lalo akong natatakot. Isang gabi, habang nag-aayos ako sa harapan ng salamin, bigla kong napansin sa refleksyon na may nakatayo sa likod ko. Hindi ko maaninag ng buo, pero kita ko ang hugis ng balikat. At lalo na yung kamay na nakapatong sa balikat ko. Sa gulat ko ay napaatras ako, pero paglingon ko, ako lang mag-isa. Kinabukasan, nagkunwari akong normal. Pumasok ako sa trabaho, ngumiti sa mga katrabaho, pero sa loob ko ay wasak na ako. Ilang buwan na akong hindi nakakatulog ng maayos. Gabi-gabi ay may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Laging 10 oras ng gabi yon. Pagbukas ko, wala namang tao. At nang gabing yon, habang nakahiga ako,
ay narinig kong muli ang boses na yon. Ngayon akin ka na talaga. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti kong sinubukang bumalik sa normal. Nagtrabaho ako ulit. Lumalabas paminsan-minsan. Pilit kong pinapaniwala ang sarili kong tapos na ang lahat. Hanggang sa makilala ko si Daniel, bagong empleyado sa opisina namin. Tahimik, magalang, at laging nakangiti. Hindi siya katulad ng iba. Madalas niya akong tulungan sa trabaho. Laging marunong makinig at hindi bastos. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nagustuhan ko siya. Parang may parte ng puso kong nabuhay ulit. Kapag kasama ko siya, nakakalimutan ko lahat ng takot ko, na para bang kaya kong magsimula ulit. Naging magkaibigan kami, tapos ay unti-unting lumalim. Minsan sabay kaming kumakain, sabay umuwi, at minsan ay nagkukwentuhan hanggang gabi. Dumating yung punto na isip kong baka ito na yung sagot. Makakaya kong makalimot. Pero tuwing gabi, habang nakahiga ako, ay naririnig ko ang boses na matagal ko nang kinatatakutan. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Kinabahan ako. Baka guni-guni lamang ito, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan, habang pauwi si Daniel galing trabaho, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, umiyak si Lisa. Jonah, si Daniel, nadisgrasya kagabi. Nanlumo ako. Nanginginig yung kamay ko habang binabasa yung balita sa phone. Tumama ang kotse niya sa poste, sa parehong kalsadang dinadaanan ko palagi. Habang nakatitig ako sa screen, biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At kasabay nun, yung pamilyar na boses. Sabi ko, akin ka lang. Pagkatapos noon, halos hindi na ako lumalabas. Wala na akong ganang makipagkaibigan. Kahit sa trabaho, halos hindi na ako kumikibo. Tuwing gabi ay may bulaklak sa kama ko. Hanggang isang gabi, habang nakatingin ako sa salamin, ay narinig ko ulit yung boses. Hindi mo kailangang matakot, asawa mo ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Wala akong magawa kundi ang umupo sa kama at umiyak ng tahimik. Hindi ko alam kung paano tatakasan ng isang bagay na hindi ko naman nakikita. Lumipas ang mga buwan. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Mas mataas ang sweldo, mas maganda ang posisyon. Pero napansin kong lahat ng taong lumalapit sa akin ay nagkakaroon ng malas. May nagkakasakit, may nadidisgrasya, may biglang nawawala. Parang ako lang ang laging ligtas. Tumanda ako, lola ba siyang, na mag-isa lamang sa buhay. Wala akong asawa, wala akong anak. Pero hindi ako nag-iisa. Kasi sa bawat pagpatay ko ng ilaw, ramdam kong may humahawak pa rin sa kamay ko. May bulaklak pa ring nasa mesa at may boses pa ring bumubulong sa tenga ko. Asawa na kita, Jonah. Sabi ng mga kapitbahay, nababaliw na raw ako. Pero alam ko sa sarili kong hindi. Kasi sa bawat gabi ng buhay ko, ay naroon pa rin siya. Yung lalaking pinakasalan ko nang hindi ko ginusto. At habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na kahit anong dasal ko, kahit gaano kalayo ang lugar na puntahan ko, ay hindi ko na siya kailanman matatakasan. Dahil minsan kapag pumayag ka sa kasunduan ng kadiliman, hindi lang katawan mo ang kinukuha nila, pati kaluluwa mo. Lubos na gumagalang, Jonah. Habang binabasa ko ang kwento ni Jonah, ramdam ko yung bigat ng mga pinasan niya
Isipin mo, mula pagkabata hanggang pagtanda, puro sakripisyo ang ginawa niya para sa nanay niyang mahal na mahal niya. Pero minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa iba, nakakalimutan nating alagaan din ang ating sarili. Marami sa ating gaya ni Jonah ang handang ibigay ang lahat kapalit ng kaligtasan ng mahal nila sa buhay. Pero may mga bagay talagang hindi dapat isinusuko, lalo na kung ang kapalit nito ay kalayaan at katahimikan ng ating kaluluwa. Hindi masamang tumulong o magsakripisyo, pero kailangang alam din natin kung hanggang saan lang ang kaya at dapat. Ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan para mawalan tayo ng sarili nating direksyon. Kapag ang pagmamahal ay naging takot, kapag ang pag-aalaga ay naging tanikala, hindi na yon pag-ibig, kundi pagkagapos. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung dumating man kayo sa puntong kailangan ninyong pumili sa pagitan ng sarili ninyo at ng isang bagay na unti-unti nang sumisira sa inyo, piliin ninyo ang kapayapaan. Dahil sa huli, kahit gaano man tayo katapang o kabait, wala pa ring higit sa katahimikan ng pusong payapa. Ang kwento ni Jonah ay paalala sa ating lahat na ang mga desisyon natin ngayon ay may kapalit yan bukas. At hindi lahat ng kabutihang ginagawa ay tama kapag mali na ang paraan.